pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ngayon po ay dadako po tayo sa ating babasahin. Ayan, sa Daniel chapter 3, verse 1 to 30. In fact, ito nung share ko kay Brother Ace ito, sabi sa akin ni Brother Ace, actually, Pastor, na-preach mo na yan last year. Then, ako iniisip, recall ko, sabi ko, na-preach ko na nga ba ito? Same chapters and texts. Sabi ko, yes, Pastor, sabi niya. Kasi nga, ini-edit nga ni Brother Ace yung mga title natin, then sa kanyang Canva ay nag-appear. So, sabi ko, ako bilang isang lingkod ng Panginoon, most of the time, no? Hindi kasi ako basta gumagawa ng isang mensahe na walang sa akin, na walang pitik sa akin ng Panginoon. In fact, I can make a sermon to every books of the Bible. I can construct a sermon. So yan po yung tinuro po sa amin sa seminary. Pero hindi yun mahalaga eh. Ang mahalaga, ano ba talaga yung sinasabi ng Diyos? So ito lang po, pinapakiramdaman ko minsan ng ating church, ang bawat isa, ano ba talaga yung narapat na mensahe para sa specific na tao na nais ng Panginoon. Pagpalain at i-empower. So ngayon po, ito po yung ating magiging pag-uusapan ngayon. So open our Bible in the book of Daniel, chapter 3, verse 1 to 30. So be patient with me. Basahin po natin na medyo mahaba-habang bersikulo lang ito. Kasi nga, ito ay isang kwento ng kapangyarihan ng Panginoon. Yun po, mga kapatid, masarap po magbasa ng salita ng Panginoon. Kasi po, kada babasahin ng salita ng Panginoon, kwento po yan kung paano ang Diyos nagbibigay ng solusyon sa mga nangangailangan. Kaya kung tayo po may mga pangangailangan sa buhay, financial man yan, spiritual problema, ano bang bagay? Basahin po natin ang kanyang salita. Kasi po, ito po yung kwento ng mga kasagutan ng mga problema sa buhay ng sangkatauhan. Okay, so are you there? Say amen if you are there. Daniel chapter 3, verse 1 to 30. Babasahin ko po ito sa New International Version. Okay, so sabi doon, in verse 1 said, King Nebuchadnezzar made an image of gold, 99 feet high and 9 feet wide, and set up on the plain of Dura in the province of Babylon. He then summoned the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the other officials, provincial officials, to come to the dedication of the image he had set up. So, kung titignan po natin ito, it is kumbaga, wide gathering. Isang napakatinding pag-celebrate. Kasi bakit? Ang buong kaharian at ang buong mga leaders na kanyang nasakupan ay pupunta para sa gawain na ito. Have you ever tried to go to a very special and very bongga na kasalan or anything man na parade? Imagine ito, nandoon lahat, no? Mga barangay officials nandoon, mga senators, mga congressman, anything. Kaya very bongga itong celebration na ito. Kasi bakit? Merong i-dedicate na isang image or idol ng panahon na yon. So the satraps, the prefects, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the other provincial officials assembled for the dedication of the image that the king Nebuchadnezzar had set up, and they stood before you. Verse 4 said, Then the herald loudly proclaimed, This is what you are commanded to do, all peoples, nation, and men of every language. As soon as you hear the sound of the horn, flute, the cedar, the lyre, the harps, the pipes, and all kinds of music, you must fall down and worship the image of gold that the king Nebuchadnezzar had set up. Whoever does not fall down and worship, ito yung consequence, will immediately be thrown
into a blazing furnace. Grabe, no? Pag hindi sumunod sa panukalang ito, immediately you will snatch out at your seat o saan ka man, kukunin ka at itatapon ka sa nagalagablag na apoy. Yan ang parusa ng hindi susunod sa panukalang ito. Verse 7 said, therefore, as soon as they heard the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, and all kinds of music, all the peoples, nations, and every language fell down and worshipped the image of gold that the king Nebuchadnezzar had set up. Ini-imagine ko kung ano niyo po yung lugar kung saan sinet up ito. Napakalaking plain. Napakalawak. Kumbaga, kung nakapunta na kayo sa football stadium, 4 na beses ang laki nun. So, kayo imagine yung mga tao. Nakatayo sila doon and sa pagtunog ng mga musik ito, lahat sila ay yuyuko. Imagine niyo po ba? A little picture in your mind, no? Kung kayo po yung naka-attend na sa mga open space ng mga selebrasyon. Sa Pilipinas, ang natin ko lang po yung mga rally. Hindi po ako nagpag-rally, yung mga pag may mga election, di ba, ginagather nila sa mga grandstand. Ganun kalaki. Karami yung tao. Then sabi nito, verse 8, at this time, some astrologers came forward and denounced the Jew. They said to King Nebuchadnezzar, O king, live forever. You have issued a decree, O king, that everyone who hears the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipes, and all kinds of music must fall down and worship the image of gold. And whatever who does not fall and worship will be thrown into the blazing furnace. But there are some Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego, who pay no attention to you, O king. They neither serve your God nor worship the image of gold you have set up. Ini-imagine ko, sa napakaraming taong yumuko, may 3 nakatayo. Can you imagine that? Itong 3 ito, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Siyempre, kung lahat yun ay nakasubso at nakatayo pa, so kitang-kita kayo sa malayo. May 3, hindi sumunod. At itong mga astrologers na ito, which is the Babylonian people, they saw this 3 person at they identified sila ay mga Hudyo. Mga estranghero pa, mga dayo. Sila pa yung mga hindi sumunod sa batas na sinasabi ng hari. Tignan natin ano ba yung kwento. So ano nangyari? Sabi dito, verse 13. Of course, hari ito. Furious, sabi niya, with rage. Galit na galit ang hari. Nebuchadnezzar summoned the Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king. And Nebuchadnezzar said to them, it is true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my God or worship the image of gold I have set up. So actually, medyo gracious si king. In fact, sabi doon, immediately, kasi natakot ka eh. Pero ito, may konting investigasyon. Parang gusto talaga patunayan ng hari na talaga bang hindi kayo sumamba. Anong sabi ng 3 ito? Sabi doon, now, when you hear the sound of the horn and flute, zither, lyre, harp, pipes, and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. But if you don't worship it, you will be thrown immediately into blazing furnace. Then what God will be able to rescue you from my hand. Ibig sabihin, patutugtugin ulit. At titignan ko kung sasamba kayo. Eto na, verse 16. Sabi dito, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter.
Oh, come on. Hindi po namin kailangan magsalita sa inyo or i-defense namin ang aming sarili na sumaway pa kami sa iyo kung hindi. If you are thrown to the blazing furnace, the God we serve is able, sabi niya ngayon, to save us from it. And He will rescue us from your hand, O King. Then may pahabol ng verse 18, sabi niya ngayon, but even if He does not, kahit na hindi kami iligtas ng Diyos namin, ng Israel, sabi niya ganyan, kahit hindi kami iligtas, we want you to know, gusto po namin maintindihan mo, Hari, o King, that we will not serve your gods, no worship that image of gold you have set up. Napakatapang ng tatlong ito. Saan kumukuha ng katapangan ng tatlong ito? Sa harapan ng napakapangyarihang hari. During the time, nagsalita sila, i-rescue kami ng aming Diyos, mamatay kami sa apoy, hindi kami sasamba sa Diyos-Diyos at tinayo mo. Mga kapatid, itong usapan natin is between death and life. Hindi yung wala silang pera, wala na silang makakain, wala na silang trabaho, no? May mga hindi nagbayad, pinautang mo, hindi nagbayad sa'yo. Hindi po yung sitwasyon dito, mga kapatid. Yung buhay nila. Usapan to. Life and death. But these three believers of God spoke to the king, we will never bow down to the gods of the idol of Jerusalem. Then sabi dito, verse 24. Verse 19, sabi doon, then Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego. And his attitude toward them changed. Grabe, kumbaga, I can imagine the face of the king. No? Kumbaga, tatlong tao ang hindi sumunod sa kanyang batas. Di ba? Meron tayong kasabihan na ang utos ng hari ay hindi pwedeng mabalik. And it's true. Tatlong Jew na believers ng Yahweh, ng El Elyon, ay sumuway sa sinasabi ng makapangyarihang hari ito. Kaya grabe, galit na. And he ordered the furnace heated 7 times hotter than usual. Sinisigurado ng hari ito na talagang mamamatay sila. 7 times heater. Siguro, kaya nang lumusaw ng bakal ito. No, pag tinapon mo yung isang bakal, malulusaw na. Eh, how much more yung ating physical na katawan? Ang sigurado, cremate ka dito. Lahat, baka pati ipin mo, sunog doon lahat. Walang matitira sa'yo. 7 times hotter than usual. And commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego. Yung pinakamalakas, pinili ng hari. Kasi bakit? Baka maghilagpos di ba? Kaya sabi, kailangan yung sinlaki ng katawan ni Hulk Hogan. Sino na, kilala kayo Hulk Hogan? Wala na. Wala na. Sino ba kayo sa MMA yung pinakamalaki? Di ba? Yung lang, yung mga tinlaki na lang, di ba? Yun ang malaking katawan. Yun yung gumako sa tatlong ito. Then sabi nito, and commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. So these men, wearing their robes, trousers, turbans, and other clothes, were bound and thrown into the blazing furnace. The king's command was so urgent, and the furnace so hot, that the flames of the fire killed the soldiers who took Shadrach, Meshach, and Abednego. And these 3 men firmly died and fell into the blazing furnace. Then the king leaped his feet in amazement and asked his advisors, were not 3 men that we tied up and threw them into the fire? Di ba tatlo lang naman yung hinagis natin? Kasi yung nagtali sa kanila sulog. Sabi ng hari, may napasin yung hari. Then sabi doon, they replied, certainly, O king. Tama po kayo, hari. He said, look, I see 4 men walking around the fire, unbound, unharmed, and the 4th looks like the Son
verse 25 said, He said, sabi niya ganyan, Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and harmed, and the fourth looks like the son of the gods. Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out and come here. Ano nangyari? The powerful king now recognized the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. This king, the powerful king during that time, submit now to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. So Shadrach, Meshach, and Abednego come out of the fire. The satraps, prefects, governors, and royal advisors crowd around him. Of course, kita nila anong ginawa. Pinalibutan itong mga taong mga intelihente, itong mga taong mga leaders ng kanyang bansa. They saw the fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their heads singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire on them. 7 times hotter. Hindi sila nag-amoy uso, mga kapatid. Walang hibla ng kanilang buhok, ni isa ang nasunog. Anong klase ang Diyos ng mga ito? Then, verse 20 said, Then Nebuchadnezzar said, Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servant. They trust in him and defied the king's command, and willing to give up their lives rather than to serve or worship any god except their own God. Therefore, I decree that the people of any nations or language or say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces and their houses turned into piles of rubble, for no other gods can save in this way. And the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. The ability of tested faith. Are your faith is already tested? You know what? Pag meron kang faith kay Lord, kailangan i-test yan. Hindi pwede sinasabi mo, ako kasi sumasamba kay Lord, may faith ako Lord. That faith that you're saying need to be tested. This is what happened to the 3 believers of God. Bakit hindi sila nag-alinlangan, mamatay man sila? Kasi bakit ang kanilang pananampalataya ay na-tested. Ibig sabihin, ang kanilang faith kay Lord ay dumaan sa matinding mga pagsubok na. Maraming mga professing Christian, they claim that they have faith in the Lord. But their actions and choices often reveal the different reality of their life. Sabihin, hindi pa talaga tested yung faith. Pag-usapan namin kahapon with regards about the life of Job. Just sinare ko ni Star yan. Ano yung title mo kahapon ni Star? Ha? Trusting God whatever happens. No matter happens. No matter what happens. The life of Job, kung nabasa po natin, sabi nga may question na doon why good people, why bad things happen to good people? Yun yung tanong natin, di ba? Bakit nangyayari ang mga bagay na hindi maganda sa mga taong bubuti? And sometimes that argument bring us also in our hearts, in our lives. Oo nga naman, Lord. Kasi nga, meron tayong kaisipan, meron tayong konsepto na pag gumagawa ka ng mabuti, mabuti rin ang aanihin mo. Ang tanong ko, sino ang nagsabi niyan?
is not biblical. Kasi bakit? Even one of the famous pastor now experienced a very cruel situation sa mundo nito. Sino yan? Peter Tanchi. You know, pag binabalikan ko yung kanyang testimony, nang na-rape yung kanyang anak ng 7 lalaki, pastor na po siya, no? Sabihin ba si Peter Tanchi ay mabuting tao? Napakabuti. Ang kanyang hangarin, maglingkod sa Diyos at maglapit ng mga kaluwag sa paanan ng Diyos. Napakabuting gawain niya. That's the solid goodness na ginagawa ng lingkod ng Panginoon. But, in spite of that, experience negative things sa buhay. Pero naintindihan niyo, yung testimony nila, sabi ni Peter Tan sa kanyang asawa, nung nangyari yun, you know what? Isa raw yung kanila sa isip. Nung nangyari yun, why we still serving God? O nga naman, bakit na nalilingkod pa sila sa Panginoon? Nangyari sa kanila, it seems like hindi totoo ang Diyos sa buhay nila. You know what? It's hard to be on that note. Wala akong masasabi. Sabi ko, wala akong masasabi dyan. Pero right after ng mga panahon na lumipas, pinakita naman ng Diyos that moment of time is the testing of their faith. Look at no CCF. Paano pinagpala ng Diyos ang gawain niya. Dahil yun sa testing na pinagdaan nila. The greater the test, the greater the reward. Masakit man ang testing, pero ang reward niya mas matindi rin. So, the ability of the tested faith. So, what do you do when your faith is put into the ultimate test? Halimbawa ikaw, sinabi mo, meron kang faith kay Lord. Nagbabasa ka ng Bible. Nag-worship ka na. Umaating sa KCBC every Sunday. What if malagay sa matinding pagsubok ang pananampalataya mo? Ano ang gagawin mo? Di ba lang narinig na, pero pastor, the more naglilingkod ka, the more maraming pagsubok. Yan siya sabi ng Bible. Kaya nga sabi ng Bible, welcome natin yung mga pagsubok. Rejoice, brothers and sisters, if there's testing in your life. Because the testing of your faith produce perseverance. Be joyful, be rejoiced. The problem for us, there is a mindset in us na dapat, Lord, naglingkod na ako ng matagal na panahon. Dapat umaanin na ako ngayon. Ano yun? Binabayaran ka ng Panginoon sa iyong pananampalataya? Hindi faithful yan. That's the wrong mindset, concept of false doctrine of faith. Ang faith dapat ay wala tayong inaasahan na bayad sa ating Diyos. Because we, as a creature of God, we should have really faith in Him. Kaya kasi sinasabi naman ng Bible, di ba? You cannot please God without faith. Sinasabi naman ng Biblia. And to those who come to the Lord with faith, totoo, nananalig sa Diyos, ano sabi naman ng Panginoon? Nire-reward naman ng Panginoon. Ang problema kasi, sa kalagitnaan ng proseso, bumibitaw ang karamihan. Hindi natin nakikita na ang pain ay temporary. But the reward is eternal. Bakit? Nasanay kasi tayo sa mga immediate and quick na success. Kaya maraming tumatay ng loto. Sabay, gusto nila magkapera ka. Ayaw nila magproseso kung paano sila turukan ng Diyos na kumita ng pera ng tama. Na pag matutunan mo yan, dadali mo ng pagkakaroon ng Diyos sa langit. Hindi nakikita yun eh. Gusto niya, Pastor, pag meron na akong 100 milyon,
papagawa ko ng church. Ako, sabi ko, wala pang gumawa niya. Ang dami na nanalo sa buong mundo. Walang nagpagawa ng isang church. Kalokohan yan. Why? Because you cannot handle that big money. Hindi mo ka i-handle yan. Kung ang isip mo ay hanggang 100,000 ka lang, hindi mo ka i-handle ang 100 million. Magsa-self-distract ka lang. I-research po sa Google, lahat ng tumama sa loob, naghirap din. Why? They have the skills of handling that kind of money. Hangarin natin na matuto tayo sa salita ng Panginoon. Hangarin natin na lumago tayo sa ating pananampalataya. At habang lumalago tayo, tinatapatan ng Diyos ang ating pananampalataya. Amen po ba? Yan yung ating asikasuhin. Kaya, pag ang iyong pananampalataya ay lalagay naman sa matinding testing, ano ang gagawin mo? Shadrach, Meshach, and Abednego face a life-threatening challenge. Yet, based on the story, they stood on their faith firmly. Tested faith reveals God's power, presence, and purpose. Naintindihan ng hari ng panahon na yun. Grabe, makapangyarihan niya ang Diyos ng mga ito. Iba ang presensya ng Diyos pagkasama mo. Hindi ka masusunog sa apoy. May kanta kami nung ako'y bago pa lang pastor. Mahilig, dati po ang first ministry ko is magturo sa mga bata. May kanta kami noon. Kasama natin ang Diyos. Yan. Di ako masusunog. Di ako malulunod. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa apoy. Di ako susunog. Kami ganyan. Tinuturuan namin ng action yung mga bat. Dumaan man ako sa ilog. Di ako malulunod. Kasama natin ang Diyos. Wow. That song remind me while I'm doing this sermon. Oh my Lord, no? Pag kami talaga ay nananalig sa iyo sa anumang sitwasyon, napapatunayan ng mga tao, nakakaya ang kapangyarihan mo, ang iyong presensya at nakikita ngayon ang layunin mo sa mundo nito. Guys, mga kapatid, gising po tayo. God is looking now a person na handang maghayag ng kanyang kapangyarihan, ng presensya at ang kanyang layunin sa mundo nito. Sana ikaw yun. Sabihin mo, sana po ako yun. God is looking right now. We are now in the age in which the moral decay of society nagbaba na ng baba. Marami na ngayon lumalaki, confused sila, babae ba sila o lalaki. Babae. Marami ngayon mga tao, you know what? The word YOLO. That is the misleading conception right now. Ano yung sabihin YOLO? Be happy. Mali yun. Hindi biblical yun. Kasi bakit? Nung panahon nila, sabi ng Bible, di ba? They are merry and happy. YOLO sila. Ano nangyari? Sabi ng Panginoon, dumating ang Panginoon, wala na silang alam. Don't get too much be happy. Huwag tayong magpakasasa sa kasiyahan ng mundo nito, mga kapatid. Baka pagdating ng Panginoon, maiwan ka nila. So faith, sabi ni Corrie ten Boom, ito po si Corrie ten Boom, isa po siyang survival sa Holocaust. Na meron po siyang isang libro na Hiding Place. At meron siyang famous quotation doon, sabi niya, if Satan doesn't make you sin, he will make you busy. Di ba? Pastor, pwede ba mag-pray na ako? Oo, tama naman. Wala ka namang sinasagasaan na tao. Wala ka namang ginagawa masama. Ang problema, hindi ka na makapaglingkod sa Diyos. Busy ka. Hindi mo alam, you are now entering the trap of Satan. Be careful. Sabi niya, faith sees the invisible. Then sabi doon, believe the
the impossible. Yan ang faith. Kaya nga, the ability of tested faith. Ang kakayahan ng pananampalatayang sinubok na. Sino po rito nasa production ang kumpanya? Production. O nakapasok sa isang production company. Di ba may tatawag na, no? QC? Ha? Bago ilabas ang isang BMW, dadaan yan sa quality control. Bago lalabas ang isang iPhone. Ano bang iPhone natin ngayon? 16 na, di ba? Ano ba ngayon ang ating Samsung ngayon? S25 na ba? Bago lumabas po yan at ibenta sa merkado, dumadaan yan sa quality control. They need to test every part, every circuit of the phone before na ilabas siya. Kasi bakit? Para magamit ng maayos. At trustworthy na gamitin. Kapaki-pakina. The same with our faith. Dapat dumadaan yan sa quality control ng Diyos. Amen po ba? At minsan, kailangan nating manatili sa quality control ng Diyos kung meron pang dapat ayusin sa atin. Ang kailangan natin, trust the process. The good thing is, everyone can possess. So maganda rito, no? Can possess unshakable faith in God. Ito kagandahan dito. Hindi lang sa mga piling mga tao, kundi ang bawat isa can possess an unshakable faith in God. At ito yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin, sa ating mga pananampalataya. Kailangan unshakable tayo. Hindi tayo dapat kayang igupo or panayuin ng anumang bagay sa mundo ito sa daan na nais ng Panginoon sa atin. Everyone can possess an unshakable faith. Tanong ko sa inyo, are you willing to have an unshakable faith? Mahina. Mahina ang response. No? Parang hindi kumain ng agahan. Dapat with confidence. Ulitin ko, are you willing to have unshakable faith in the Lord? Amen! Sa pag-iwi nyo pala, nagtatakbuhan ng mga diablo sa buhay nyo. Hindi parang, amen. Hindi kumbinsido eh. How God empower you kung ikaw mismo hindi ako kumbinsido sa inyo. Paano mo pala ng Panginoon kung ikaw mismo nagdududa ka sa pananampalataya mo? So, the faith, that double-minded faith will not be blessed by the Lord. Tandaan natin yan. Kaya kung nagdududa ka ngayon mga kapatid sa Diyos, iwanan mo ang pagdududa mo. Buong puso ang sumunod sa Diyos. Dahil hindi pagpapala ng Diyos ang taong nagdadalawang isip. Kayo nga ayaw yung sumama sa mga taong double-minded. Diba? Sa mga lahing alaman, sa mga oo ngayon, mamaya hindi. Di ba? Ayaw sumama sa naman. Di ka mas kurang Panginoon. Ba't kanya pagpapalain ng laksana sa pagpapalan kung ikaw ay nagdadalawang isip sa kakayahan ng Diyos? You will never be received that kind of faith. Ang gusto ng panahon ng faith is unshakable. Kaya nga, kailangan idaan sa testing. Amen ba? Maliwanag ba? Kaya na yung mga tuwa ako. I'm very happy sa Panginoon sa mga testimony ko ni Ate V, ni Ate Malu, ni Kuya Edgar. Lahat na nangyayari sa nila ngayon, nakikita nila, it boils to the Lord. Ano, pag ganyan na yung mindset mo, wala ka nang sisisi ibang tao. Hindi ka na nagiging reklamador. Eh kasi yung kapitbahay namin, eh kasi yung ganito, pinanganak akong mahirap, maaalis sa yung mga bagay na yun. Kundi, ano mangyari sa'yo? Ang pananampalataya mo na ang magbibigay sa'yo ng katibayan sa buhay mo. Why? Because you are always seen in the eyes of the Lord. Nangyari sa akin ito kasi bakit? May plano ng Diyos sa buhay ko. Nangyari sa akin ito kasi bakit? Pinatitibay ng Diyos ang buhay ko. Sabi ko kahapon, di ba? A person that God hurt the most is the one used by God the most. The deeper the pain, the greater the reward. Kaya kung nawalan ka ng pera at nawalan ka ng pananampalataya sa Panginoon, napakababaw lang yung faith. Nawala ka ng pera,
Ibig sabihin, ang faith mo nakareside pa sa mga bagay na naiif sa mundo ito. Yan gusto mo sa sinabi ng TV. Dati meron silang standard pag uwi ng Pilipinas, kailangan. Meron na silang gatong pera. Pero ngayon, natindan nila, no? Kaya nasa Pilipinas kami, pwede kami pagpalain ng Diyos. Amen ba? Huwag yung kinukulong ang Diyos. Tingin niyo ba, si Lord nasa Korea lang? Wala siyang passport pa uwi ng Pilipinas? Ibang Diyos yun. Kung ganyan ang Diyos ninyo, sabi ko, mali ang Diyos na sinasamba niya. Pero yung Diyos ng Biblia, kaya sa Pilipinas ka ba, kaya kanyang gawing milyonaryo. Yan ang Diyos natin. Kailangan lang matest ang iyong pananampalataya. Kaya nga, ang ating sermon ngayon, the ability, yung kakayahan ng sinubok ng pananampalataya. Introduction pa lang yan, ha? Ay, at least, niremind ko kayo, di ba? Mamaya kasi mainip kayo. Okay lang ba? Kahit dalawang oras tayo dito? Kung pagpapalain naman kayo ng Panginoon. Sige, ating pala pa ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah! So, ngayon ay tingnan natin. Saan natin malubat itong magtatubos nila, may back up, iba the lace. Ayan. Sudah, nandiyan ba yung salamin? Yun lang, no? Medyo humihina yung ating vision. Okay. Let's continue. Sabi ito, now, let us explore the ability of tested faith. Thank you, Sidray. Diba talaga pag meron ka ng misis, diba? Let us explore the ability of tested faith based on Daniel chapter 3, verse 1 to 30. As demonstrated by Shadrach, Meshach, and Abednego's refusal to worship the golden image despite of the threat of death. Kaya sinabi mga kapatid, ang pinag-uusapan dito ay hindi yung nawala siya ng pera, nawala ng trabaho, walang kinakain, hindi yung kanilang buhay mismo. Pag hindi ka sumunod, papatayin ka namin. But these three believers of Yahweh, they stand on their ground in their faith. Why? Because their faith is already been tested. And now let us see the ability of their faith. Ano ang nangyari sa kanila sa gitna ng ganitong napakatinding banta ng kanilang buhay? Number one is the testing of faith. Tingnan natin yung testing of faith na nangyari sa kanila. The pressure to conform. Minsan, damon tayo naghahayag na aming pananampalataya to lang. Damon din na maraming sumusubok sa ating sinasabi. Tama ba? At we tend to conform o mag-compromise tayo. Di ba? Narinig ko sa mga Kristyano, nakakaintindi naman si Lord. Ha? Ilan ng Kristyano ang sabi niya? Bakit? Narinig mo ba na naintindihan ka niya? Ang tanong, binulo ba si Lord? Sige, naiintindihan kita. Naiintindihan kita, Rosel. Kasi alam ko naman talaga ang hirap ng buhay. O tayo lang yung gumagawa ng ganyan. Ibig sabihin, you are not justifying your action. Para hindi ka lang mahuli na mali ang ginagawa mo. Tama? Wala naman sinabi ng Bible at may ginawa si Shadrach, Meshach, and Abednego at naintindihan ng Diyos yung hindi nila pagtayo. Wala naman eh. Sabihin, that kind of philosophy is misleading. So dito sa Daniel chapter 3 verse 1 to 15 makikita po natin. Basahin po natin. Sabi doon, King Nebuchadnezzar made an image of gold. Ito i-describe. 90 feet high and 9 feet wide. So ngayon, kung ating i-describe, no? Itong not like, hindi ito yung exact na image na ginawa ng King Nebuchadnezzar na parang to portray lang at ma-imagine lang natin na ganito siya. So 99 feet high and 9 feet wide. Gaano ito kalaki, kalapad at kataas? Yung 99 feet, umaabot yan ng 8 palapag na gusali.
Sino nakaranas sa tumalon sa 8-story na building? Baka meron sa inyo mga stuntman dati sa Guman, di ba? Di ba? Wala, di ba? Kung meron mang tatalon, may parachute. So mataas. Have you tried? Pumunta lang kayo sa 8th floor na building? At try kayong dumugaw? So ganoon kataas yung statue na yan. Talagang titingalain mo. Sobrang taas niya. At sabi ng Bible, yan ay overlay ng ginto. Kaya pag nanakaw mo yan, multi-millionaire ka. Diba? And sabi doon, 9 feet wide. Gano'n ba kalaki ang 9 feet wide? Silaki po siya ng bilyaran. At gano'n siya kataas. Yung lapad niya, kasi laki ng mesa ng bilyar, at yung taas niya, 8th floor. At least you have a visual in your mind. Kung ano itong pinapasamba ni King Nebo na to nung panahon na yon. Plus, isama mo pa yung mga dignitaries. No? Yung mga judges, yung mga officials sa panahon na yon. Isama mo yan. Ibig sabihin, if you are in that moment, isa ka sa nandoon, the chances are, talaga mapapakompromise ka. Sa laki at sa lawak at sa mga taong nandoon. Kasi nakita mo nakita ko si Bungo Matos, yung Bungo, yumurin ako. Diba? Uy, nakita ko yung mayor namin nandoon yumurin ako. Kasi bakit nakita ko, sila na yumurin ako. Hindi. Ibig sabihin, yung faith mo ay nandoon sa mga dignitaries na yun. Hindi na sa Diyos. Pero iba itong tatlong ito. Wala sa mga tao, wala sa mga matatalinong tao panahon nila, wala doon sa malaking tributo na yan, at wala rin doon sa pinaka-powerful person ng kanilang faith, na kanino? Sa Diyos na buhay. So the words demand for worship. King Nebuchadnezzar set up a golden statue and commanded everyone to worship it. This was not just about worship, it was about loyalty and control. Gusto lang ipakita ng hari ito na lahat ng kanyang nasakupan ay kaya niyang kontrolin at humihingi siya ng loyalty. Kaya nag-set up siya ng malaking rebulto. Pagpapakita yon kung gaano siya ka-powerful during that time. So the world always demands compromise. Whether in values, beliefs, or action. Bilang mga Christian, the world that we are living right now is always challenging us to compromise. Diba, sabi sa'yo ng amo mo, pag sabi, pumasok ka, bakit? Hindi ka naman sumunod ng Jesus mo, di ba? Bakit? You see? Always challenge us. Sayang naman ito pag hindi mo pinuntahan. Ang mahal-mahal ang per-hour dito. Isang buwan ka lang mawala, maiintindihan ka naman ni Lord. Yan naman yung word, no? But that's the demand of this world. To compromise your faith to what the words are. Kaya dapat learn to be firm your values sa Christian. Tandaan natin, ang opportunity ay wala sa mga trabaho natin. Ang opportunity, laging nasa kamay ng Diyos. Amen po ba? Kaya whatever happens sa buhay natin, ang kamay ng Diyos ay makapangyarihan. Ano pa yung nangyari sa kanilang faith? Ano yung testing? Una, yung testing ng the words demand during the time. Seeking na yung pinaka-word ng panahon na yon ay yung hari, yung Babylonia. That's their word during the time. Kung ano sabihin ng hari, yun ang sinusunod ng buo.
Kung kailangan niyong magsuot noon ng pantalon na isa ay putol, yun ang magiging fashion during that time. Kasi bakit? Ang mundo nga nila is hindi. And as a Jewish worshiper of Yahweh, mukhang hindi yata nila kayang sundin ang lahat ng bagay na yan. But that is the demand of their world during that time. Kaya nga si Shadrach, Meshach, and Abednego, nag-challenge sila na hindi sila luyuko sa golden image. The next is the accusation against the faithful. Ito matindi ng mga kapatid sa buhay natin bilang mga Christian. Kahit na ginagawa mo na ang lahat ng bagay sa buhay mo, you try to fix everything okay to you. Tandaan natin, meron pa rin lalabas to accuse you in the wrong way. The Chaldeans accused the three men out of jealousy and malice. Kasi bakit? May favorable king sa kanila. Kung babasahin niyo po yung chapter 1 and chapter 2, sabi doon, these men are 10 times wiser than all the magician in Babylon. Mas makatalino sila kaysa mga taga-Babylonia. 10 times makatalino sila. Kaya kinaiinitan sila. Kaya minsan di ba minsan pag tayo ay mas pinahaboran ng amo, di ba? Magaling ka talaga sa trabaho mo. Ikaw talaga yung lagi nakita ng amo. Ano nangyayari sa mga paligid mo? Especially sa mga Pilipino. Ay mga Pilipino, we have the so-called crab mentality. Kasi agad lumaki ang sweldo, hindi ako. Diba? Ganun, bago pa lang siya, agad yung mataas ang sweldo. Ako hindi. We have that kind of mentality. Parang feeling natin, yung sweldo na yon ang nagtitignan na sa kapalaran mo. Hayaan natin. Mag-alap tayo kung may mga taong ganyan. Continue to have faith in the Lord. Time while ka, may breakthrough ka rin mga kapatid. Huwag nating kainggitan kung mataas ba ang sweldo sa iyo ng 1 milyon. Okay lang yan. Basta alam mo, tama ka sa Panginoon. Because time will come, God will bless you. God will empower you. Iaangat ng Diyos ang buhay mo at walang sino pwedeng magpapabana sa iyo. Hintayin natin yun. Maybe the time kina-challenge ka ng sitwasyon para sa iyo pananampalataya. They pointed out of the disobedience to the king's decree. Ito po yung accusation sa mga faithful na lingkod ng Panginoon. Sa gitna ng kanilang nakapasa sa Diyos, meron silang challenge, that is the challenge of accusation. Buti sana kung isang governor na yung kanilang sinuway. Hindi, yung hari. At alam nila ang kaparusahan pag sinuway nila ang utos ng hari. Kaya nga sabi dyan, standing firm in faith often invites opposition and persecution. Sino sa inyo na persecute na? Slightly lang sa inyong pamilya, nung kayo po ay talagang meron ng faith kayo. Sino na sa mga kaibigan ninyo ang nagsabi, born again ka na pala. Rodel, di ba? Praise God. Yung ganun pang mga barat minsan, di ba? Slightly, opposition nyo, persecution nyo. Nagbabasa naman ng Biblia ngayon, praise the Lord, Abel, di ba? Pagpalain ka ng Diyos. Si Abi ba? Ito pala. Si Abi. Diba? Ito yung nangyari sa tatlo. The more they become faithful in their lives to the Lord, those opposition and persecution around them ay palapit ng palapit. But the good thing is, remember, their faith is already tested. And now, they are now showing the ability of their tested faith. Tingnan natin, ano ba nangyari? Pangatlong testing, the king's ultimatum. Ano sabi doon? Who is the God who will deliver you from my hands? Ganon ka-proud si king. Nebuchadnezzar. Sino ang Diyos ang pwedeng humamon sa aking mga kamay, sa aking kapangyarihan? Sabi doon, he arrogantly asked sa tatlo, bakit? Kaya ba kaligtas ng Diyos nyo? Nasakop nga kayo eh. Pwede mo din, di ba? Nasakop siya ng Babylonia.
But this faith of 3 Jews, hindi nagbago. Kung baka tingnan natin, no? Itong mga tao ito, nawala na sa lahat, pero hindi nagbago yung faith nila sa Diyos. In fact, maraming mga Kristiyano minsan, pag sila ay dumati sa matinding pagsubok, nawawala yung kanilang faith sa Diyos. Kasi sabi nila, sabi ko na nga, mali itong aking iniisip. Mali talaga yung pananampalataya. They will give up in the midst of their process. Kaya na-abort tuloy yung pagpapala. Ang problema niyan, hindi ka pwedeng mag-advance. Kailangan, babalik ka ulit sa simula. Sayang kung noon pa lang sana, nagpahubog ka na sa Diyos, di sana hindi ka repeater ngayon. Tama mo ba? Sino rito kung meron pa tayong mga anak na repeater? Kaya na ba kayo mga classmate kayo? Nung panahon ng elementary na minaster ang grade 2? Di ba? Nakakahiya, di ba? Minaster kasi 3 beses na grade 2. You know what? The same in our faith. Pag hindi ka tumugon sa proseso ng Panginoon at give up ka, the same, uulitin mo ulit yung simula. Sa lisensya sa Pilipinas, pero may ganyan. I think pag 2 years ka nang hindi nag-renew na yung lisensya, babalik ka naman sa simula. Sa pagiging student driver naman. Kahit marunong ka na, kahit ikaw na yung pinakamagaling, ibabalik ka pa rin sa simula. Parang ganun sa buhay ng Kristiyano, kahit ikaw na yung pinakamatagal sa church at hindi ka nagpo-proseso, babalik ka pa rin sa simula. Kasi bakit? Hindi pwede, sabi ko, sa aking quality control, hindi ka pasado. Maraming ganyan mga Kristiyano, gusto agad kumaman ng blessing, kasi nga hindi pa pasado ang puso. Hindi pa pasado ang isip. May mga bad attitude pa. May mga negative pa sa heart. Tapos kung makapag-pray ka, may patako kay Lord. No. Sabi ni Lord, kailangan mo na magproseso ang puso, magproseso ang utak. Pag magproseso yan, ang pagkabala lang naman ay nandiyan. Kaya mga kapatid, whatever happens, come on, stay our ground. Amen ba? Amen. Sa Korea tayo, sa Pilipinas, tayo maglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Amen. Hindi sa bansa tayo na nakasalalay, kundi nakasalalay tayo yung ating paglilingkod sa Panginoon. Ano man Panginoon, bansa, pupuntahan ko, maglilingkod sa Diyos. Ito yung bagong testing, yung ultimatum ng hari. At seryoso ng hari sa panahon nila. Kaya sabi doon, then what God will be able to rescue you from my hand. Sinabi ng hari. Tuloy po natin. Kaya sabi diyan, the world mocks our faith, questioning God's power and authority. Lalo ngayon, napaka-skeptic ng mga tao. Kadalasan, kinu-question nila yung kayahan ng ating mananampalataya ng Diyos natin, yung gathering natin. Totoo ba talaga na kayo ba dyan sa KCPG? Totoo ba talaga kayo sumasama sa Diyos? Diba mas sumasama kami sa Diyos? Kasi bakit? Mas malaki yung aming building. Diba? Mas marami ng pagkain. Mas maganda pa at pogi yung umaatin. Sabay, ako di ba bayag niya? Pag anak ng Diyos, pogi at maganda. Amen po ba? Amen. Walang anak ng Diyos na pangit. Kaya hindi nyo kailangan paritoke. Amen ba? Praise the Lord! Di ba? Anak tayo ng Panginoon. Tandaan niya, maraming tumutuya sa ating pananampalataya. That's what happening to Shadrach, Meshach, and Abednego. Walang Diyos na pwedeng magligtas sa akin, sa aking mga kamay, sa ginawa yung pagkakasal. Question is, still hold your faith to the Lord. Sinabi ng sadyang natin na aalisin na kita. Kasi bakit? Hindi na kita pa kinabahan. Anong maramdaman mo? Siyempre,
ka sa person, titigarin ka. Pero kung meron kang pananampalataya sa Diyos, so madali mo matatanggap at madali mo proseso yung mga transition na yun sa ating buhay. Amen po ba? So be it. Napakaraming kumpanya, hindi lang sa Korea. Malay mo si Lord, tinatawag na para sa Pilipinas para magtayo ng sariling kumpanya. Hindi mo nakikita yun minsan. Kasi ba, nakikita mo lang yung sadya mo at yung sweldo mo. Hindi mo alam. Nigigil ng Panginoon. Padre Richard, pag uwi mo, kakaroon ka ng isang kumpanya to. Diba? At magkakaroon ka ng empleyado. At ma-apply mo nga yung karunungan mo na pagiging empleyado ka sa Korea. Anak tayo ng Diyos, mga kapatid! Ang pinakamatinding oportunidad ay nasa kami ng Diyos at kaya niyang ibigay yan sa buhay natin. Amen po ba? Kaya dapat pag-igihin natin yung ating pananampalataya. Huwag tayong tutulog-tulog. Huwag na tayong reklamo. Kami siguro, 1, 2, 3, nagreklamo ka. The next day, okay na ulit. Sige, bawi ulit. Malaki ang pahal ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Nais ng Diyos ang kanyang pagpapala sa langit, iba pa sa atin at makita yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang layunin at yung kanyang presensya sa ating buhay. At gamitin tayo ng Diyos na maging pagpapala sa mundo nito. Itong nakaraang winter, pinagpala ako ng snow. Hindi ko pinagpala ng snow. Diba? Ganun, gusto nyo na pinapala mo yung blessing. Na-practice lang yun. Next is, ano yung response nila ngayon? Ano yung response ng tested faith na yun? Hindi yung pagsubok na dinaanan, at nakita natin, they stand firm. These 3 guys stand firm on the ground, on their faith to the Almighty. May ano yung response nila ngayon doon sa mga testing sa Kanya? The confidence in God. Ito matindi. Those matinding mga pagsubok sa'yo, are you confidently response with faith? Or nawiwindang na tayo? Ito yung matinding pag-uusapan ngayon. Tingnan natin. Sabi doon, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, "Oh, Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter." Hindi naman sinasabi na, totoo, sinuway ka namin. Hindi sinabi tatlo eh. Totoo, sinuway ka namin kasi mali ka. Hindi ganoon yung sinabi tatlo. Ano sabi niya? Hindi po namin kailangan i-defense ang aming mga sarili pagdating sa mga bagay ito. Kung natingin niyo po, mali kami, itapon niyo kami. Yung gusto sabihin ng tatlong ito. Kaya minsan, huwag tayong so much defensive sa nangyayari sa ating buhay. Okay? Let it flow. Let it go. The Lord is with you. The Lord is with us. Sabi ito, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it. And He will rescue us from your hand. Okay. Then may pahabol. Verse 18. Ito yung matinding kumpiyansa na sa Diyos. But even if He does not, we want you to know, O King, that we will not serve your gods or worship the image of God you have set up. I-rescue kami ng Diyos o hindi? King, tandaan mo, we will never submit to that golden image. Maparangan, di ba? Lord, halimbawa, kasi maraming mga OFW is takot umuwi ng Pilipinas. Kasi baka rin maghirap na sila. Sabi ko, hindi naman siguro gano'n. Yeah? Halimbawa, marami sa atin, sige, lahat naman tayo talaga, hindi naman panghabang buhay. Maliban na lang sa mga asawa po ng mga Korean citizen dito. Ayan. Pagpalain ng Diyos. Pag-uwi kami ng Pilipinas, ay padala niyo pa rin kami. Nabiro lang po, no?
But the reality is we are not permanent in this country. And the transition from Korea to Philippines, marami nakatakot po dyan. The claim of this three faithful follower of God. Sabi niya ganyan, ano ngayon, kung masunog kami o hindi, i-rescue kami o hindi, okay lang. Basta kami, tama yung aming pendigang faith sa Diyos. Wow! What a powerful claim for this three believers of God. Kaya nga, ano yung kanilang response? Number one, the response through unshakable trust. Hindi natigati yung kanilang pagtitiwala sa Diyos. Kahit na binabantaan na silang patayin na namin. We have no need to answer you in this matter. They did not argue or negotiate. They simply stood firm. Hindi sila pag-argue kay King Nebuchadnezzar. Hindi sila pag-bargain. Baka pwede naman King after 3 days, 1 year, 6 months. No, wala. If you think King, mali yung ginawa namin, do it. Itapon mo kami sa kumukulong, sa apoy. Wala silang negotiation na ginawa. Hindi na inargue ang king. Kung tama ka sa paningin mo, hari, ang ginawa namin mali, then do it as you want. But we, as a believers of Yahweh, will stand firm na hindi kami sasamba. Diyos na yan, gaano man ang kalaki. Hindi nagbaho lang. Ito ang katunayan na sinubok na yung pananampalataya nila. That's how they respond to the difficult situation. No argument, no negotiation, stand firm on their faith. Most. True faith does not seek validation from the world. Amen ba? Ang totoo man pananalig sa Diyos, hindi naghahanap ng validation sa mundo nito. Sitwasyon sa mga tao. Real faith is just standing on the ground and trust the Almighty. Magulo man ang sitwasyon, nasa mababa ka na mga sitwasyon, hirap ka na, standing firm with no argument, no negotiation, just stand firm on your faith. Ang tawag dyan, unshakable trust. Malalim na ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Diba sabi nga tayo, sabi ng isang theologian, daily, we apply faith unconsciously sa ating buhay. Di ba ba? Yung sa upuan na yan, why you trust the chair? Pinupuan mo ngayon. Bakit? Hindi ka nag-isip na, yung ba in-expect na, baka itong bakal na to pundido, or hindi maganda. Hindi, pagpasa nyo dito, upo ka, di ba? Tama. Na walang question na yung upuan na yan, baka itumba kayo, maipit kayo, o anong mangyari sa inyo dyan, mapilayaw kayo, wala kayo iniisip. Pagpasa nyo, upo ka dyan. That's faith. Walang question. Araw-araw, sino ba nag-commute? Sumasakay tayo ng bus, hindi mo kilala yung driver. Pagpunta mo, pag bukas ng pinto ng bus, pag marami nakipagsiksihan ka pa di ba? Not knowing the driver. Kung talaga bang dumaan yan sa matinding driving, wala. But yun, unconsciously, nagtiwala tayo. Sa aeroplano, sakyan natin. Pupunta ng basa ito. Hindi mo nga nakamayan yung piloto. Hindi mo nga nakita yung kanyang buhok. Kung meron o wala. Pero, nagbayad ka.
dumiretso ka na hindi mo na sinasabi, saan ba nag-aral yung piloto na yan? Ano ba yung tinapos niya? Wala kang investigation. Automatically, you go to your seat and uupo ka, pag-isip ko na sa Korea na ako, Pag ganun sa Diyos, hindi natin magawa yung ganyang bagay. Pag ini-invite, pag may time. Pag ini-invite tayo, passport, pag may time ako. Pangalawa, tanong ko sa'yo, sino ba nagbigay ng time? Sino ba nagbigay ng time Ang Diyos. So wala ka talagang time. God just give you the time. Pag magbasa ng Bible, walang time. Pero pag mag-post sa FB, tapos pag may nangyari masama sa buhay niya, tatanungin, Lord, ba't ako nagiging ganito? Naging masama ba akong tao? Sabi nila, oo, napakasama mo. Hindi mo sabihin ni Lord yun. Lumalapit ka lang saan kung may problema ka. Alam mo, isa yung sa mga konsepto ng Pilipino hindi maganda. Pag may pangangailangan, alam mo yung mga tao na lapitan mo. Diba, minsan ganyan din tayo, may mga kaibigan tayo na pag nangungustahan ako, alam mo na, di mo na nilitayan yan, di ba? Kumusta si Sir Joby? Nakita ko yung post mo na sa Pilipinas ka, ay ganun ba, di ba? Diba, minsan nakakatawa, replyan, di ba? Kasi alam mo, itong mga tao kilala mo, minsan kinukumusta ka lang, ano pangangailangan sila? Minsan, di ba tayo gusto ng people tayo? Di how much more ang Diyos natin. Aating ka lang kasi may problema ka. Wala ka nang mapuntahan, wala nang nagmamahal sa'yo, wala ka nang nangihina ka na, may mga sakit ka na, doon ka lang aalis sa church. Sabihin mo, Lord, may pananampalataya ako noong pangan. Hindi ko sa ibabalik ka pa rin ni Lord sa level 1. Tapusin ang proseso. Tandaan natin, the true faith, totoong mental faith kay Lord, hindi yan nag-aas ng validation. Kaya minsan tayo pag meron tayong mga magandang banangyasa, totoo talaga ang faith ko kay Lord. Tandaan natin, no need validation. Just have faith in the Lord, stand firm. That's it. Let the Lord promote you. Let the Lord bless you. Dahil hindi tayo binabayaran ng Diyos sa ating pananampalataya. Amen po ba? Ano ba? Yung nangyari sa tatlong ito. Ano yung nangyari response? Una, unshakable trust. Pangalawa is unwavering confidence in God. Ano sabi doon? Our God, whom we serve, is able to deliver us from the fiery furnace. And sabi doon, kahit na hindi kami is-save ng aming Diyos, we will not serve your image. Yan ang confidence, unwavering confidence sa Diyos. Na hindi niya inaalaw na siya ay ma-intimidate ng outside forces sa kanyang faith. Kumpiyansa siya na ang Diyos niya, totoo ang kanyang mga pangalan. Ganyan ba tayo? Totoo ba ang Diyos? Do you have confidence to those promises of God sa buhay mo? Meron ba tayo matinding kumpiyansa na ano man yung nangyari sa buhay natin, ang Diyos ay makapangyarihan? Have confidence to the Lord. Shadrach, Meshach, and Abednego were committed to God, whether He delivered them or not. Parang apostle Paul, Lord, pagaling mo ako, hindi. Maglilingkod ako kayo sa'yo. Kasi nag-pray siya eh. Apostle Paul, ng 3 times, hindi siya pinagaling ng Panginoon. Sabi ng Lord, my grace is sufficient for you. Kung mga alagad ng Panginoon, sabi, Lord, i-rescue mo kami o hindi, walang problema sa amin yun. Kasi bakit? Pupunta rin naman kami sa piling mo.
Di ba? Kumbaga, walang tulak kabili. Amen ba? Dapat ganyan ang buhay natin. Lord, pumunta na ako sa kunin mo ako ngayon, walang tulak kabigay. Mas maganda nga eh. Di ba? Pag nandiyan na sa piling mo, sabi doon, kumain mo na. May purpose pa kasi. Kaya timalo, may purpose pa ang Panginoon. Buhatin niyo sa pangunahan si Lord. Sino na meron si Peter? Okay lang yan. Basta alam natin, Lord, gagawin mo ba ako? Mali naman sila pag nagsalita eh. Ang ganito ko na lang. Alam ni Lord yan, sabihin niya. You've done your purpose, and halika na. So faith trusts in God's power. Even when the situation seems impossible. Yan ang pananampalataya. Parang imposible mangyari, pero nagtitiwala ang Panginoon. Maybe right now, hindi ko nakikita, but I will trust the power of God. Just like Meshach and Abednego. Tatlong ito. They trust in the power of God. Ano sabi kayo ng sa atin? Hindi nga sila nangamoy. Ano ba yun? Apoy yun ha, 7 times na pinainit ang pugon. Hindi sila nangamoy. Usok man lang. Why? Because they trust in God's power. Hindi yung banta sa paligid nila, nagtiwala sila sa kakayahan ng makapangyarihan Diyos. Yan ang ibig sabihin ng faith. The third is the unconditional obedience. Bilisan na po natin. Unconditional obedience. Sabi doon sa verse 3 and 8, but even if does not, we will want to know, O King, that we will not serve your gods or worship the images of gold you have set up. Yan ang unconditional obedience. Panginoon, pagpalain mo ako hindi, susunod ako sa iyo. Yan ang masarap ang pagsunod. Kahit na minsan hirap na ako maglakad, Lord, if that is your will for me, I will do it. That is so-called unconditional obedience. Bakit? Susunod tayo kay Lord kung kailan tayo pinagpapahal ng Panginoon. Conditional yun. Lord, to be the Lord without condition. I will serve the Lord without anything. Just to serve Him. Genuine faith ang tawag dyan. Hindi mo kaya ka na sa church ngayon kasi bakit? May pinag-pray ka na ipagawa mo yung bahay mo sa Pilipinas. Lord, sana po, no? Magawa na po yung elevator kasi 4 floor po yung pinili kong bahay. Diba? Kaya tayo na nga, ganyan mo sa mga tao, wala sa Lord. Lord, talagang mag-serve talaga ako. Talaga mag-worship ako. Kasi bakit? Nakabili ako ng 10 hektaryang lupa sa Pilipinas. At Lord, babayaran yun, di ba? Huwag natin gawing investment sa Lord. If you want to obey the Lord, obey and without condition. Yan ang genuine obedience. At yan yung hinahanap ng Diyos sa kapanahon natin ngayon. Yung mga naglilingkod na walang anumang kondisyon. Yan yung hinahanap ng Diyos. Minsan yung mga iba nga, meron lang hindi gusto sa church, hindi na pupunta. Ay, nandun kasi yung ano eh. Yung kontrapelo ko. Pinaalala, hindi na sa church. Pag wala na siya, saka mag-church. Yan yung mga minsan ugali ng mga tao. No, hindi yan obedience. Ang obedience without expectation. Lord, I will do this because I want to show my obedience to you. Pakita ko, Lord, ang aking pagsunod sa iyo. Ano man yung mangyari. Kasi mapangyarihan ka, mabuti ka, kapagpala ka, Diyos. At ako, Lord, nais ko ipakita na aking paglilingkod ay walang anumang hangarin, Panginoon. Maglilingkod lang po ako sa inyo. Pag ganyan ang kaisipan mo, makikita mo, pribilehyo ngayon ang paglilingkod sa Diyos, hindi obligasyon.
tatlo na lang kayo naiiwan sa church, Lord, maglilingkod pa rin ako. Kasi bakit? Hindi ako naglilingkod sa mga taong yan. Sa iyo ako maglilingkod. Lord, masakit na talaga yung ano ko, yung balikat ko, yung ulo ko, dahil na masakit sa akin. Maglilingkod pa rin ako, Lord. Kahit di mo ako pagalingin. Kasi bakit? I want to show to you, Lord, that I am obey to you without condition. Bakit? Kapag mahal ka, kung kapangyarihan ka, ikaw yung Diyos ng buhay. Mga kapatid, if you profess your faith to the Lord, sooner or later, that kind of faith will be tested. And if you pass the test, it will show how that faith, the ability of that faith is there. Sabi ko sa inyo, tatagal tayo. Okay lang po ba? Shadrach, Meshach, and Abednego were committed. True faith is not based on result, but based on relationship with God. Hindi porket mas marami kang naipon na Kristiyano, sabihin, mas mataas ba ang faith mo? No. Faith is not based on what you have accumulated, but based on how you meet the Lord. Gaano ba kakilala talaga ang Diyos? Yan ang true faith. Relasyon, mga kapatid, ang ating pananampalataya. Kaya maraming mga Kristiyano minsan, nawiwid ka sa buhay sa kahit kumpara ng kumpara ang kanilang buhay. Ba't sila gano'n? Ba't kami ganyan? Oh, mali. Kung may pito kay Lord, hindi nakabase sa resulta ng buhay mo. Nakabase yan kung gaano ka kalapit sa Kanya. Amen po ba? Amen. Your faith is not based on result, but based on your relationship with the Almighty. The third is, pangatlong bagay na ating pag-usapan, the triumph of faith. God's power in fire. Ano sabi dito? The intensity of trial. Matindi yung pinagdaan ng tatlong ito. Kung ating titignan, sabi doon sa verse 19, Then Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego. His attitude toward them changed. He ordered the furnace heated 7 times hotter than usual. Matindi. Talagang sinisigurado ng haring ito na mamamatay sila. Pero the furnace was heated 7 times hotter than range. The strongest soldier through them were burned up. Ganun po katindi yung init na nangyari sa kanila. Means, ito yan, the enemy will increase the intensity of our trial. But remember, God. Sabihin nyo nga, God. Remain in control. Sabi pala ng Panginoon. Ibigay man na matindi ang problema mo. Sa taas, sa harapan, sa likod, sa ibaba, sinasalubong ka ng problema. Yes, napakahirap, pero intense, Pastor. Pero tandaan mo, God is in control of everything. Amen. Nasa isang pitik ng Diyos, pwedeng mahawi ang mga problema na yan. Na-experience yung mga alagad, di ba? Noong time na nag-cross sila sa Sea of Galilee, nung binili siya ng malakas na hangin. You know what? Sabi ng mga Bible scholars na hindi naman sumigaw si Lord, Be still! Hindi naman ganoon eh. In a quiet voice of God, sabi nila, Be still. Tumigil ang malakas na hangin. Ganyan nakapangyarihan ang ating Diyos. Na pag siya nagsalita sa buhay mo, at sabi niya problema, alis dyan. Mahahawi, alumang mga problema meron ka. Pero dapat lang nakita ka ng Diyos, nakatapak ka sa pananampalatayang nais niya sa buhay mo. Kaya pag umadaan na ng problema, sige
Sige, ibigay mo pa. Come on. Ako ay anak ng Diyos at nasa akin ang blessing ng Panginoon. The presence of God in the fire. Ito yung nusutan ng pananampalataya nila. Nasa matinding apoy sila, pero nandoon ang presensya ng Panginoon. The king saw the four men walking unharmed in the fire of the fourth looked like the Son of God. Ito matindi. Nasa gitna ka ng matinding problema, pero hindi ka naman nasusugatan. Hindi ba kapangyarihan ng Diyos ka? Para si Job, di ba? Lahat na lang nawala sa kanya, pati yung sakit, karamdam, meron siya. Pero ano yung meron siya kay Lord? Yung kanyang relasyon sa Diyos. Hindi nawala. Kasi bakit? Hindi kayang nakawin ng Diyos ang iyong pananampalataya sa Kanya. Hindi kayang nakawin ni Satanas ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Ikaw lang ang pwedeng magwala niya. Amen ba? Ikaw lang mismo ang pwedeng mag-alis ng faith mo kay Lord. Pero Satanas, hindi niya kaya alisin niya. Kaya ginagawa niya, dinidistract niya sa iba't ibang mga bagay. Ang daming problema, pinapadala sa'yo, di ba? Pinapaisip sa'yo, pinapaunawa sa'yo. Distraction yan. But if you remain faithful to the Lord, time will come, magsasawa kayo. Di ba sabi ng Bible? Resist the devil and you will free from it. Problema kasi, pinukumusta pa natin si devil. Bakit, kumusta na? Ito yung lumalayo eh. Resist him and he will flee from you. God doesn't always keep us from the fire, but He always walks with us through it. Ayaw na lobat. Amen? Minsan sa gitna ng problema, hindi tayo alisin ng Panginoon. Ano gagawin ni Lord? Sasamahan niya tayo. Anak, amon, sama kita, nandito ako. Nag-aalala ka, and here. Wow! What a wonderful God. Amen? Na sumasama sa atin sa lahat ng sitwasyon. Huwag tayong magsawang maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. And the third result is the supernatural deliverance of God sa buhay nila. At the end of the day, sa kanilang pakikipagbaka ng pananampalataya sa kanilang sitwasyon, itong tatlo ito, ano yung nangyari at the end of the day? They won the battle. Amen? Ito yung gusto marating mo. Marating ng Diyos sa buhay mo na may panalo mo ang bawat laban ng iyong buhay. Gusto ni Lord na marating mo yung finish line. Ang problema kasi sa karamihan, bumabalik agad. Feeling kasi nila mali yung kanilang tinatahak na lugar. Kaya marami dyan gumigive up at bumabalik sa dati nilang way of thinking, way of life, way of friends, and everything. Ano nangyari sa'yo? Pabalik-balik din ang problema mo sa buhay. Totoo lang. Buhay ka nga. May mga pera. Ang totohanan, wala kang kapahibahan. You always worry in your life. Naku, papaano? Yan ang tumatagdag na sa'yo. Pero yung mga anak ng Diyos, anak natin sa pananampalataya, natutulog yan kahit na papag lang yung hinihilang. Ang sarap ng kain niya kahit tutuyo lang yung kinakain niya. Kasi bakit? Kasama nila ang kanilang Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? Ating palapan ng Panginoon. Hallelujah! They came out completely unharmed. No burn, smoke, no damage. Hindi ba testament niya ng Diyos sa buhay natin? Na totoo yung pananampalataya natin? Na alam ng mga tao, dumaan ka sa matinding pagsubok, pero dumating yun na pagtagumpayan mo. Hindi ba testamento yan? Na ang Diyos natin ay totoo. And by that, ang mga tao na kapalibot sa atin, maniniwala na may Diyos, maniniwala na ang kanilang buhay ay may purpose. Keep on, mga kapatid. Hold on. Hold on. God's protection is perfect and complete. He
He does more than we expect. You feel lost because of your battle? You feel exhausted because of the battle of life? Tandaan mo, pag nanalo ka, more than that, ibapalit ng Diyos yan. Baka ang prayer mo, Lord, baka pwede naman tama na yung blessing. Diba? Parang masarap yata mag-pray na gano'n, di ba? Lord, baka pwede naman yung blessing tama na. Kasi yung Lord, bless mo naman ako. Sa araw-araw na pag-issue, pag-luhod ko sa Lord, kung na lang blessing hinihingi mo, hindi ka naman sumusunod. Dahil ganyan mga tao, hingi ng hingi, ayaw naman sumunod. Hingi ng hingi ng proteksyon, pagpapala sa Diyos, kagalingan, hindi naman sumusunod sa Diyos. Kaya yun kind of mentality. Misleading concept yan. Kaya, balik tayo sa Word of God. Amen ba? And allow us to be tested by God. Third is the impact of their faith. Yan yung nalabasan ng kanilang pananampalataya. The king praised God and acknowledged His power. 3 men were promoted instead of perishing. At the end of the day, you won the battle. You are now in the breakthrough of your life. At dahil napaglagpasan mo, wala nang pagkakataon na pwede kang bumalik sa Lord. You already learned a lot of things and got really promoted. Now, ini-enjoy mo na ang kapapaan ng Panginoon. Kaya parang yung umakit ng mountain, di ba? Ang hirap, di ba? Pero pag naman sa taas, oh! Come on! Ang ganda ng tanawin. Yan yung gusto ng Diyos na mangyari sa akin. Once you are enjoying the God's blessing, masahe mo, Panginoon, napakabuti mo talaga. Sabi mo sa puso mo, may kasama ng lugar, Lord, napaka-buti mo. Wala kang katulad. When faith is tested and proven, it becomes a testimony that glorifies the Lord. Hallelujah. Ay, gusto ng Panginoon sa atin. Ang ating buhay become the testament of His glory. Ako naisip ko na, sabi ko, Lord, parang yung buhay ko walang katutukan. When I was 18 years old, 19 years old, ang pastor niyo po, ang kanyang background adding, walang katutukan. You know, I prayed during that time. Sabi ko, Lord, gusto ko na maglingkod sa iyo. Totoo yun, tagdinig ng Panginoon. Yung prayer ko na, I have one life and I want to serve this to you. I'm not perfect. Pero ginagawa ng Panginoon. Katulad din niyo ako. Ito, mas magagaling nga kayo sa akin. Hindi ko alam. Bakit ang ginagamit ng Panginoon? Sa kanyang harian. Kung ako ginagamit ng Panginoon, di how much more po kayo mga kapatid. Nagagamitin ng Diyos sa kanyang ikakalawalhati. Amen po ba? Hold firm to the Lord. Tawag yan. Yan yung ability of tested faith. Are your faith is already tested? Then show the ability of that tested faith. Sabi sa Hebrews, kaya na po pinuto na yan, sabi ng Bible, and without faith, without tested faith, yeah, tested faith yan ha, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Sa mga paghanap sa Diyos, pinagpapala niya ang mga tao mapaghanap sa Diyos. Tanong ko sa iyo, where is your faith being tested today? Saan ba sinusubok ng Diyos niyo? Susubok mo pananampalataya mo ngayon? Sa area of finances, emotional, relasyon, saan ba? Sa kabuluhan, nasubok mo na tayo. Masama yung faith mo. Is your faith being tested right now? Read Daniel chapter 3.
verse 1 to 30. Why? That is the execution of the tested faith. Will you trust God even if He doesn't answer the way you expect? Huh? If you are praying something right now for good, and may sumagot ang Panginoon, pero parang hindi ito yung gusto mo, tanong mo sa'yo, maglilingkod ka pa rin ba sa Kanya? Sometimes meron tayong standard no, sa pagsagot ni Lord. We are putting sometimes standard the way God answered our prayer. Doon palang mali na yung ating kaisipan. If God asks a prayer something in you, praise the Lord. Ibig sabihin, yan lang ang tama para sa atin. Remember, God is able. And even if it doesn't, He will work. He's still worthy of our trust. Daniel chapter 3 verse 17 said, our God, whom we serve, is able to deliver us. But if not, we will not serve your God. Yan dapat ang declaration ng mga anak ng Diyos ngayon, especially sa KCPs. Amen po. Mayroon tayong proyekto, evangelism, each one, gawin natin. Ma-recognize ka man ng mga news o hindi, gawin natin. Paglilingkod yan sa Panginoon. The ability of testing. How's your faith right now? Kumusta ba pananampalataya mo? Tinitest ka ba? O yung pananampalataya mo, aandat-andat na sa Diyos? It's time for you now to going back to the hands of God. Ayan po ba? Tabi tumayo. Tabi isa pa dumami sa Diyos. Ating pong kantahin, no? Yung ikaw ang tuloy ng Diyos. Sige po, mga kapatid. Tayo po lumami sa Panginoon. Kung ikaw ay andap-andap ng faith mo kay Lord, it's time for you again to go back. Sa mga worship leaders, mga worship leaders, samahan niyo po ang iyong lingkod. Sa mga nandiyan po sa mga sini, as we sing this song, isa tatabay tayo lumapit ng buong puso sa Panginoon as we declare His goodness. God is powerful. Nais ng Panginoon na maghimala siya sa buhay natin. Pero bago mangyari yun, lapit mo na tayo sa Panginoon. Ako, Diyos, pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O
Amen. Amen. Si Pati Pagpang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Manatili po tayo ng mga natin gamitin. Theology. Taas po natin natin. Sabi nito, now all the glory who is able